maliit pa. Malamang kasi yung pagpalo binabanggit nila, baka tatay rin yung noon pa. Hindi. Matagal na yun, di ba? Matagal na yun, tsaka ano ba nangyayari na po? Pupunta siya sa cemetery. Hindi siya. Unang taon pa lang. Hindi naman yung tinutukoy nilang pagpalo. Yung isang yung pag-utos ko na parang wala lang. Bilang magulang, dinidisiplina mo halimbawa sa pagpalo ang yung yun ba yung pagmamaltrato? Ayan. Muli nagbabalik po ang yung lingkod, guys. Isang magandang gabi sa ating lahat. At muli, ito na naman tayo, guys, no? Topic tayo doon kay Dave Manalastas, yung pag-alis niya sa poder, sa pamilya. Sa pamilya niyang nagmahal sa kanya ng tunay na walang iba kung hindi dito sa kila Tatay Tekram. So, bakit nga ba ito nagawa ni Dave? Gayong busog naman siya sa pagmamahal, no? Alam naman natin yan at hindi naman lingid sa inyong kaalaman. Sa pulmula nang ito ay ma-discover, si Dave ay talaga namang sobra ang pagmamahal po na ibinigay, ipinalasap, talagang hinubog yung kanyang pagkatao, tinuruan siya ng magandang asal, itinuro sa kanya ang salita ng Diyos, ang pagrespeto at ang paggalang. Pero bakit nga ba nagawa ni Dave gayong ang pagmamahal naman sa kanya ay kumbaga higit pa sa tunay na anak, no? Ito na, at saka kung napapansin nyo, guys, ito si Luis, yung isa kasama niya, no? Siguro naman yung iba ay baka hindi masyadong kilala, pero alam ko kilala ng iba. Ay si Luis ay wala na rin po doon, no? Hindi rin natin alam kung anong kadahilan natin, hindi ko natin nasubaybayan yon. Siguro maaari sa isa sa dahilan na si Dave ay baka nalungkot din sa pagkakaalis ni Luis doon kila Tatay Tekram, at siguro ay baka ito ay nag-rebelde na, hindi natin alam bakit nga ba nagawa ito ni Dave, no? Ito, guys, at ako may paririnig sa inyo, likahapon nila Tatay Tekram, hindi one day ago na ang video na to na ating pinaririnig. Pero ito na, may nababanggit dito na sobra daw ng nahihigpitan or kumbaga nasasakal na si Dave, hindi makagalaw ng kanyang gusto dahil meron daw yung yatang may girlfriend. So, nababanggit din yung misay na palo. Yan. Misay na palo, alam nyo sa totoo lang, dapat hindi tayo yung ibang viewers, no? And yung iba, siguro nababanggit din, alaala pa rin ni Dave hanggang ngayon, na minsan siya ay napalo, hindi naman papaluin kung walang pagkakasala. Hindi naman din porkit pinalo, ay pagmamaltrato na, pagdidisiplina. So, yung palong iyon, may pagmamahal, may yakap na pagmamahal yon. Parang pagdidisiplina lang, no? Para maintindihan nila kung ano yung tama at mali. Pag mali, talagang suswituhin. Pero hindi naman yung palong pang mamaltrato o talagang pananakit na. Yan. Ito, guys, no? Ang magkakapatid po ni Tatay Tekram, ni Tek June. Kailangan po namin ipaliwanag po ito para malaman. Mawalang galang, no? Mawalang galang na po sa bumubuo po ng Tekram community. Kailangan ko lang po gumamit ng resibo, ng video clip, para dito po ako humugot ng aking tinatalakay ng aking topic. Suportahan po natin, guys, ang YouTube channel po ni Tatay Tekram. Ayun na, no? So, kailangan nilang magsalita nang sa ganun marinig din yung sa side nila. Para hindi naman ganun yung ibinabato ng iba, kasi may naninira nga, may yung sinamahan nga ni Dave. Kumbaga yun pa yung basher na sumisira kay Tatay Tekram. So kailangan din talaga nilang magsalita bilang paglilinaw. And karapatan nilang magsalita dahil sila yung nag-aaruga, nagpapaaral, nagpalaki kay Dave. Sila yung tumatayong guardian, magulang na. O sabi natin magulang na, no? At sinasabi nila hindi naman daw legal na na-adapt si Dave dahil hindi daw ito pinarmahan ni Apple. Pero ganun pa man, ang pakikitungo or ang ginawang pagpapakita ni Tatay Tekram kay Dave ay higit pa sa tunay na anak. Ito, guys. Po ninyo saan po kami nanggagaling. Baka po kasi isipin po ninyo na dahil lang pala sa girlfriend. Ganyan. Marami pong detalye, marami pong dahilan. Kung saan po ano po ito nanggagaling. So, ayun, doon po sa nag-advise po siya na huwag nga daw munang sa tamang panahon, ganyan, nabanggit pa niya na nung siya'y napalo daw ni Tatas, mas naging matino siya kasi nga, hindi niya lang po alam ka-Tekram. Hindi naman na po namin kasi dinidisclose. Nung pong, syempre, yung kinalaksan po ni Kuya Dib, nung po kasing nandito si Kuya Dib nung maliit pa, malamang kasi yung pagpalong binabanggit nila, baka dati kami yung noon pa. Hindi, matagal na yun, di ba? Matagal na yun, tsaka, ano ba nangyayari na po? Pupunta siya sa cemetery? Hindi naman yung tinutukoy nila.
yung pagpalo, matagal na daw naman po yun. Maliit pa si Dave noon. So ito yata yung pagpunta sa sementeryo. So binabalik-balikan, inuulit-ulit. And napansin ko rin, pag naka-live sila Tatay Tekra, may nagko-comment doon na sinasaktan daw. Ganito, gano'n. Pero yung pagpalong iyon, matagal na daw po iyon. Ito binigyan nila ng linaw na si Dave yata ay nagpaalam or pumunta sa sementeryo. Matagal na daw naman po iyon. Iyon, oh. Hindi Matagal na yun, di ba? matagal na yun, tsaka ano ba nangyayari na po? Ano, pupunta siya sa cemetery daw? Hindi siya. Hindi naman yung tinutukoy nilang pagpalo. Tapos, ayun, yung mga Pero po, wala naman na. Yun lang naman. Nung panahon lang na yun. at kung nung napalo ka, at Kaya lang yung isang yung pag-utos ko na parang wala lang. Parang binayad. Matagal. Ayun, so nakadalawang palo kasi yung isa daw na may inuto si Tatay Tekram na parang wala lang, ignore, deadma, parang hindi agad pinapansin or sumusunod, no? So yun, no. Nabanggit naman dito, yun. ang totoo lang dito ka, Tekra, bilang magulang, dinidisiplina mo, halimbawa, sa pagpalo, ang yung, yun may pagmamaltrato, Yes. kung ganun man po nila ipaliwanag. Yes. Lahat po tayo dito, Minsan ang hindi kasi porket ito ay pinalo ay pagmamaltrato na. Minsan yung parang pag sobrang tigas na ng ulo ng ating mga anak, hindi na sila nakikinig sa ating salita. So, kailangan lang gumamit natin ng dahas. Alam niyo yun, sisigaw na tayo talaga kasi naubos na yung pasensya natin. Or kailangan na natin humawak na ng pamalo para lang sumunod. Yun yung mga gano'n, pero hindi ito nangangahulugan na pagmamaltrato. So, ito yung parang nakasink in, no? Yung bumabalik-balik sa isipan. Sa isip, kasi nabanggit din daw ito ni Dave nung siya nagbigay ng advice doon sa isang babae, no, na siya nga raw ay napalo, pero kumbaga parang naging lesson sa kanya yun, gano'n, no? Wait. guilty ho dito kung hindi po sasabihin nyo hindi po kayo namalo ng napaka-plastic po natin kung tawag dito, magmamalinis po tayo na hindi po tayo gumamit o minsan, no, kung kinakailangan yung taas. Para po mapaintindi sa bata na hindi ganyan. Anak ka at kailangan ikaw sumusunod ka sa sinasabi ng iyong magulang. Kasi mas, yung palo na yan, is temporary lang. Yung sakit na mapapala mo sa hindi mo pagsunod, ay mas masakit. Diba? Kakapahamak. Mas kakapahamak niya. O, kung matino ka, na ipagpapasalamat mo na nadidisiplina ka, which is yun naman ang sinasabi niya. Na nung daw siya gano'n, mas sumusunod siya, mas naging siya. Ayun na, speaking of palo, nakatikim si Dave ng palo kay Tatay Tekram. So, yung una yung pagpunta sa sementeryo and pangalawa na sabi ni Tatay Tekram na nung isang inuutusan niya, so parang hindi siya pinapansin. Parang wala lang, so napalo niya yon. Pero hindi naman nangangahulugan yun na pagmamaltrato. So yun nga lang at namarkahan ng tao. At yun din yung napabalik-balikan ngayon na yun nga daw pinapalo. Pero para sa akin siguro, nakikita ko naman hindi naman ganun kabrutal ang Manalastas family. Siguro pag disiplina lang yun, imposible. Alam nyo, maliliit pa lang ang mga anak natin. No? Nandiyan, di ba, ayaw mo kumain ha, ayaw mo kumain. Kunwari, kukuha ng tsinelas, no? Yung tsinelas, ayaw mo kumain, di ba, papaluin kita ha, di ba, ganun. Yun ay ibig sabihin, di ba, isang malakas na palo para matakot talaga. So, parang ganun lang naman. So, alam niyo, totoo lang, si Dave busog sa pagmamahal. Busog yan sa pagmamahal. Minsan kasi may mga tao talaga na nabubuhay doon sa nakaraan. Pero hindi nila nakikita. Parang isang papel na malinis, puting-puti. Makikita mo yung isang dot, yung ingalisa, isang kuto, gagakuto, nakikita mo, yung itim, yung kamalian yun. Pero yung lawak ng kabutihang nagawa, nandun na lahat, pagmamahal, pagdidisiplina, yung magandang itinurong pag-uugali. Hindi ba natin yon? Hindi ba pwede yun yung maghari? Pero yung isang pagkakamali, na yun naman ay hindi naman pagmamaltrato, yun lang yung nakikita. Pero para sa akin siguro, hindi naman siguro ganun kabrutal ang Manalastas family kasi nasaksihan naman ng libo-libo viewers kung paano nila itrato si Dave na parang anak. No? Nandiyan pa nga na minsan may nagko-comment na iba raw yung pagtrato, pagtingin kay Dave kaysa kay Luis. Parang pinagkukumpara nila na mas mahal daw si Dave. Pero ito para sa akin, no,
balikan lang natin yung nakaraan. Ano pa ba ang kulang? Ando na lahat na nabigay yung pagmamahal na ng isang ama na walang tatay si Dave, no? Nandun yung tinuruan ka ng kagandahang asal, kabutihang asal, unawa sa iyo na meron tayong Panginoon. 'Di ba? Hanggang ngayon ganun si Dave na dala-dala niya yung mga salita ng Diyos. Yan ay dahil sa turo nila Tatay Tekram, yung pagdidisiplina, basta lahat makikita ninyo na-adapt naman ni Dave yun, na-absorb niya lahat yun, na-i-apply ni Dave sa kanyang sarili yun. Doon pa lang, nakikita natin kung anong klase ang pag-uugali ng Manalastas family. Pero ang tanong, bakit nga ba ito nagawa ni Dave? Dahil daw sa nasasakal si Dave. Yan, nasasakal daw si Dave. At parang walang laya, no? So, ayun na, may pakpak lumipad na. Yan, lumipad na si Dave. Pero tama ba ang kanyang naging desisyon na umalis ng walang paalam at ginamit si Nanay Apple na pupunta doon, bakasyon, yun pala naman ay may kasabwatan na tao. So, kung kalayaan lang naman ang iyong gusto, napaka-basic niya, napaka-simple yan. Kung meron kang hindi mo na gustong mangyari sa'yo, na nasasakal ka na, napaka-simple. Bakit hindi mo sabihin sa kanila na mag-usap-usap kayo na ay nahihirapan na po ako. Yan, ganun. Sabihin mo lahat yung gusto mo. Kasi pag hindi ka nagsalita, tinan mo ha, umalis ka ang paalam ay pupunta kay mama mo, pero meron ka palang kasabwatang tao, nasira ang image mo, nasira ang pangalan mo. Iba na yung tingin ng tao sa'yo. Mamamarkahan ka talaga ng tao sa'yo, mamamarkahan ka talaga ng tao dahil hindi kasi maganda yung pangyayari, no? Napaalam may pupunta ka kay mama mo, yung pala, plano mo nang umalis. May sinamahan ka pa na ninong mo daw, yung ninong mo, o sino pa yung isa na si letter B, ay siyang basher nila Tatay Tekram. So, doon ka pa, sila pa yung kasabwatan mo. So, sa dinami-dami nga naman, bakit kailangan pa talaga mangyari ito na kung sino pa yung basher, yung pa yung sinamahan mo. So, parang iba yung dating, no? Na hindi lang dahil gusto mong maging malaya. Kasi kung gugustuhin mo maging malaya, pwede doon ka lang mag-stay kay mama mo. Pero bakit sumama ka doon sa mga tao sinasabi ng kasabwatan? So, ito guys, hindi siya pinilit. No? Dahil naglabas nga yung kapatid, ng pahayag ng kapatid ni Tatay Tekram na kaya daw, umalis dahil si Dave ay, kumbaga, gusto ng kalayaan. So, kumbaga, masyado raw nasasakal, hinihigpitan. Pero, eto na guys, balik tayo doon sa sinasaktan. Ito ba ay maituturing na isang pagmamaltrato o pagdidisiplina? Ayun na guys, bago tayo magtapos sa video na to, iiwan ko sa inyong tanong. Comment lang kayo, ito ba isang uri na pagmamaltrato o pagdidisiplina na nung pumunta ng sementeryo at saka nung inuutusan daw ni Tatay Tekram na hindi sumusunod. Pero ito na, para sa akin siguro, kung gustuhin mo lang naman ng kalayaan, pwede ka naman magsabi na gusto mong mamuhay ng independent, no? Na hindi na nakasandal sa kanila. Total, ikaw naman ay mag-18 years old na, pwede naman na sabihin mo ng ganon. Hindi kailangan siguro na sumama ka sa iba. Pero guys, wag natin ibaba si Dave kasi namamarkahan kasi si Dave ngayon. Kumbaga, sinasabi ng viewers, si Dave daw ay wala nang utang na loob. So, matapos daw tulungan, ito na. Para sa akin siguro wag nating ibas, guys, no? Kasi, unang-una si Dave ay, kung wala yan na nakakausap, or sabihin natin yung mga kasabuatan na sinamahan niya, hindi yan maglalakas ng loob. So, maaaring sinakayo na, oo nga. So, siguro pwede ka nang, umalis, ganito. Pero dapat naisip nila, na sa pag-alis ni Dave na to, ay, magiging masama si Dave. Kasi walang paalam na biglang umalis Walang paalam. So, tapos ngayon nga, di ba, sabi nga nila, hanggang 24 hours yung palugit, pag hindi magsasampa sila ng kaso, na reklamo, na kidnapping. So, biglang lumantad nga, ang sabi ay, kaya gusto niya lang, nakapag-desisyon na, at gusto niya na maging malaya. No, gusto niyang maging malaya at dahil nasasakal na nga daw. Ay, yun lang naman pala. Ay, pero bakit kailangan niya sumama doon sa mga tao na ito'y kalaban or basher nila Tatay Tekram? Bakit kailangan niya sumama doon? Na alam naman niyang medyo critical yung lagay. Yun lang naman pala, kalayaan ang gusto. O, pwede ka namang mag-voice out, sabihin na gusto kong maging independent. Siguro hindi ko din alam. Tsaka pwede naman siya mag-stay doon sa mama niya. Mag-stay siya sa mama niya. No, yun lang naman. Ganun lang, pero balikan na lang niya kung ano siya noon at ano siya ngayon.
na kumbaga nahubog yung kanyang pagkatao na ibigay lahat ng pagmamahal na hindi na iparamdam ng kanyang mga magulang, na patikim lahat yung kaginhawaan, lahat na hindi sa inuulit binabalikan, marapat lang balikan natin dahil para malaman kung ano siya noon at ngayon. Abangan nyo ako guys sa aking next video. Pakiclick naman po ng thumbs up, mega love shoutout guys. Abangan nyo po ako sa aking next video guys. Ayan, lobot na po tayo. Ayan, bye bye.